Ang dating point guard ng Los Angeles Lakers na si Lonzo Ball ay nagpaplanong bumalik sa court sa unang pagkakataon mula noong 2021-22 season. Matapos siyang hindi makapaglaro sa nakalipas na 2 season dahil sa mga injury, na-clear na siyang mag-practice sa scrimmages ngayong summer at nagsimula na siyang gawin ito noong Agosto. Ayon kay Ball, nagsimula ang injury noong panahon niya sa Lakers nang sumailalim siya sa knee surgery para ayusin ang torn meniscus noong July 2018. Na-diagnose siya ulit ng meniscus tear at bone bruise noong January 2022 habang naglalaro para sa Chicago Bulls, kung saan sumailalim siya sa surgery noong buwang iyon. Dahil dito, hindi siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng season at hindi rin nakapaglaro sa susunod pang 2 season matapos sumailalim sa isang cartilage transplant sa kanyang tuhod. Ang paulit-ulit na isyong ito sa tuhod ay naging dahilan ng pagkaantala ng career ng isa sa mga pinaka-promising na player sa liga na dati na ring hindi nakapaglaro dahil sa mga ankle at shoulder injury. Si Ball, na nagsimula ng kanyang career sa Los Angeles matapos siyang piliin ng Lakers bilang number 2 overall pick noong 2017, ay nagkaroon ng magandang simula sa kanyang career kung saan nag-average siya ng 10.6 points, 6.9 rebounds at 7.2 assists per game sa kanyang rookie season. Naglaro pa si Ball ng isang season kasama ang Lakers bago siya na-trade sa New Orleans Pelicans bilang bahagi ng kanilang trade para kay Anthony Davis noong 2019. Sa unang season niya sa Pelicans, naramdaman ni Ball na siya na ang pinakamagaling na point guard sa NBA bago tumama ang COVID-19 pandemic. Tuwing nakakakuha ako ng momentum, may nangyayaring hindi maganda, sabi ni Ball sa What an Experience show. Noong buwan bago ang COVID, kung tatanungin mo ako, sa tingin ko ako ang pinakamagaling na point guard sa liga. Sa huling 6 na laro ng Marso bago pansamantalang na shutdown ng liga dahil sa pandemya, ipinapakita ni Ball ang pinakamahusay na performance ng kanyang career. Sa mga larong iyon, nag-average siya ng 20.8 points, 7.8 rebounds, 7.8 assists at 2.2 steals per game. Tinapos niya ang season na may average na 11.8 points, 6.1 rebounds at 7.0 assists kada laro bago mag-average ng career high na 14.6 puntos per game sa sumunod na season. Si Ball ay na-trade noong sumunod na summer sa Bulls, kung saan nakapaglaro siya ng halos kalahating season bago siya muling napinsala sa tuhod. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Mike Dunleavy, ang bagong general manager ng Warriors na pumalit kay Bob Myers, ay gumawa ng malaking hakbang ilang araw matapos makuha ang bagong posisyon sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jordan Poole sa Washington Wizards kapalit ng longtime rival at future Hall of Famer na si Chris Paul sa umaga ng 2023 NBA Draft. Makalipas ang isang taon noong June, muli namang pumasok si Dunleavy sa trade market sa mas maliit na saklaw. Sa umaga ng ikalawang araw ng inaugural 2-day draft, nakuha ni Dunleavy ang shooting guard na si Lindy Waters III mula sa Oklahoma City Thunder kapalit ng number 52 overall pick. Ang tanging pick ng Golden State sa draft bago muling makuha ang pick na ito upang piliin si Quinten Post mula sa Boston College. Bagamat nakapaglaro lang si Waters ng 104 games sa NBA, mataas ang tingin ng Warriors sa kanya bilang isa sa mga lesser known na player na maaaring magkaroon ng impact sa tamang sitwasyon. Ang kanyang mga performance laban sa Santa Cruz Warriors, ang G-League affiliate ng Golden State, ay maaaring naging isang malaking dahilan sa desisyon na kunin siya. Talagang magaling siyang pumukol, sabi ng isang source mula sa G-League sa NBC Sports Bay Area. Ayon din sa parehong source, parang palaging nakakapag-shoot si Waters ng 6 na 3-pointers tuwing kalaban niya ang Santa Cruz. Sa isang laro ng OKC Blue laban sa C-Dubs noong nakaraang season, eksaktong ganoon ang ginawa ni Waters. Ang kanyang mga laro noong mga nakaraang taon ay kapansin-pansin din. Noong February 28 ng nakaraang season, sumabog si Waters para sa 34 points laban sa Santa Cruz sa isang overtime loss na 121-116, kung saan nag-shoot siya ng 12 of 18 mula sa field at 6 of 10 mula sa 3-point range. Ang 6'6" undrafted sharpshooter mula sa Oklahoma State ay nag-shoot ng 2 of 4 sa first quarter para sa 4 points, ngunit mintis ang parehong shot niya mula sa 3-point line. Sa second quarter muli siyang nag-shoot ng 2 of 4, kung saan parehong 3-pointers ang kanyang mga naipasok na nagbigay sa kanya ng 12 points sa halftime. Pagkatapos ng halftime, naging katulad ni Waters ang unstoppable third quarter Warriors, kung saan binabaliktad ng Golden State ang laro. Naging mainit si Waters.
Pumukol siya ng 4 na 3-pointers at naipasok lahat ito. Nag-shoot siya ng 6 of 8 overall, naipasok ang 2 free throws at nakakuha ng 18 points habang naglaro ng buong 12 minutes sa third quarter. Ang kanyang pagsabog ay nagbigay kay Waters ng 30 points sa third quarter habang hawak ng OKC ang 9-point lead papasok ng final frame ng laro. Sa kabila nito, nag-shoot lamang si Waters ng isang beses sa fourth quarter at isa rin sa overtime kung saan naglaho ang kanilang lead at natalo sa isang masakit na pagkatalo. Naipasok niya ang parehong shot. Habang nakipaglaban ang Warriors para makabangon, nasaksihan nila kung paano nag-shoot si Waters ng 8 of 10 mula second half hanggang overtime na ipasok lahat ng 4 niyang 3-point attempts. Kapag nakatiming siya, parang effortless, sabi ng isa pang source mula sa G League. Para sa mga hindi pa pamilyar sa laro ni Waters, makikita sa video ang naging performance niya laban sa Santa Cruz 5 buwan bago siya dalhin ng Warriors sa Bay Area. Ang video ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa paggawa ng tres off the dribble at bilang catch and shoot threat. Sa gabing yon, nakapunto si Waters ng 15 fast break points at nagkaroon ng 88.0 true shooting percentage at 83.3 effective field goal percentage. Noong nakaraang season, hinarap ni Waters ang Santa Cruz ng 2 beses sa magkasunod na araw kung saan nakagawa siya ng 11 points noong November 9, 2022 at 16 naman kinabukasan. Sa unang laro, nagtapos siya ng 4 of 10 mula sa field at 3 of 8 mula sa 3-point range. At sa sumunod na araw ay nag-improve siya sa 7 of 16 overall at nakapasok ng 5 sa kanyang 13 3-point attempts. Ang kanyang pangatlo at huling laro laban sa Santa Cruz bilang rookie ay ang breakout performance niya kung saan nakapagtala siya ng 26 points sa kanyang ika-6 na laro bilang starter, kung saan nag-shoot siya ng 9 of 12 at naipasok ang 7 threes mula sa 10 na tries noong January 22, 2022. Si Waters na may non-guaranteed contract ay tila tapos na sa paglalaro sa G League. At least iyon ang sinabi ni Dan Levy ilang oras matapos gawing Warrior si Waters. Absolutely, sabi ni Dan Levy nang tanungin kung si Waters ay magiging bahagi ng rotation ng Warriors o kung makikipagkompetensya siya para sa isang regular na contributor. Hindi siguro kami magte-trade para sa isang player gamit ang draft pick kung hindi namin iniisip na makakalaro siya. Kaya sa tingin namin siya ay isang player na pwede naming ipalaro agad. Katulad ng iba, kung magpe-perform siya ng maayos at gagawin ang mga hinihingi sa kanya, sa tingin ko may magandang tsansa kami na makahanap ng player na magtatrabaho ng maayos para sa amin. Ang post-college career ni Waters ay nagsimula sa paglalaro sa semi-professional na The Basketball League. Ang native ng Oklahoma ay nakapasok sa Blue bilang tryout player at patuloy na umangat patungo sa NBA kasama ang Thunder. Maraming maaaring mag-isip na ang G League ay isang hadlang. Para kay Waters, nagsilbi itong eksaktong layunin nito na mag-develop ng isang player na malinaw na nakakuha ng atensyon ng Golden State habang ginagawang mas mahirap ang bawat segundo para sa Santa Cruz ng napakaraming beses. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.